Sir Gerald TV, proclaiming the gospel of Jesus Christ our Lord. Hello and once again, welcome sa atong programa sa Sir Jarrell TV, and ako si Pastor Arnold Jarrell, ang inyong magwawali sa kahanginan sa atong social media presentation, and in behalf representing Jesus Saves Missionary Baptist Church din sa Inawayan, Cebu, mga kaigsunan, and also nagapasalamat kami una sa tanan sa Ginoo sa among nilabay nga ika-18th year church anniversary, and also nagapasalamat pud si Pastor Arnold sa pag welcome sa iglesia sa Jesus Saves Missionary Baptist dinhi sa Cebu. Naanak kita dinhi karon sa Cebu, and ato kini nga i-take pod nga opportunity sa pag i-take nato ni siya nga opportunity sa ato nga pag-invite mga kagsunan nga sa mga naa nato diha sa palibot. We are here aduni katay mga Sunday school dinhi sa Jesus Saves Inawayan, Cebu, mga kagsunan, and also pwede ninyo ma-search sa Google nato mga kagsunan kung naalang mo din na sa dool sa mga kasilinganan nato diha, and natay Sunday school matag Domingo alas 9:30 hangtod na siya sa alas 10 sa buntag. Unya natay divine service nato mga kaigsunan, worship service nato mga kaigsunan, 10 a.m. to 11:45 a.m. service nato na dinhi sa Jesus Saves Sitio Silayon, Barangay Inawayan, Cebu City, mga kaigsunan, and ato kana siya nga chance sa pag-invite og kanunay na si Pastor Arnold ginagamit nato ang social media sa palapnag sa pulong sa Dios, mga kaigsunan, and also diha ato kining panalandungan ng ato nga short, only a short message na to mga kaigsunan, nga makita nato mga kaigsunan, and atong ipaambit, this is the way nga kita makapamalandong sa panahon nga before ta magpahulay, or in a day nga gikinahanglan nato nga kanunay ingon pagani sa pulong sa Dios is man cannot live by bread alone, but by the very words that came out from the word of God, from the mouth of God, mga kaigsunan, and before niya let me play another song, because it was our tawag nga introductory song atong paminaw kita sa usa ka kanta, and then mo padayon ta diha sa pagpaminaw, this is short music nga will also reflect kanato diha sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. The Lord is
is my place of safety, high on the mountain. God, my rock, is my safe place. God, my rock, is my safe place. Amen. Nindot kaayo nga pamalandungan nga nga music mga kaigsunan. Indeed, God is our safe place. And hamubo lamang ang atong i-share, no? Hamubo lamang ang atong i-share karong panahon mga kaigsunan. Anyway, this is our first broadcast from Jesus Saves Missionary Baptist Church Inawayan, Cebu. And ako as their pastor, no, this is my first broadcast din mga kaigsunan, no. Dako kay kog pasalamat nga from Davao City I was safely nga nakaabot din and also gila kong gi-welcome and gi-install nila as their new pastor. And nagapasalamat ko sa among mga guest pastors. Dili na nako isa-isahon pa kay basig naapay makalimtan nato, but ang atong ginapangayo ug atong gina-honor kanunay ang atong buhi nga Dios, no. Ang atong buhi nga Dios mao kana ang atong ginapakataas mo na nga we considered it nga kadaugan, no. We always, there is always a popular saying sa mga Kristohanon kini gitawag nga Latin word nga Soli Deo Gloria, nga nagapasabot mga kaigsunan nga to God alone be the glory, tungod kay ang atong buhi nga Dios mao ang takos mga kaigsunan, no. Takos nga ato nga tawag takos nga atong daigon mga kaigsunan, no. And He is worthy of all our praises mga kaigsunan. That's why we really believe that God, no, God deserves our honor. Siya gyud takos nga mudawat sa atong mga pagdayeg mga kaigsunan, no. And allow me to play some music background nato mga kaigsunan as we continue mga kaigsunan. Our devotional this day karong adlaw mga kaigsunan, dadon ko kamo diha, no, sa book of Romans, in the book of Romans chapter 10 verse 9. Mao kini ang atong mabasa mga kaigsunan dinhi sa atong balaan nga kasulatan. Mao kini ang ginaingon dinhi, ang giingon dinhi for that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and thou shalt believe in thine heart that God raised him from the dead, thou shalt be saved. Anindot kaayo nga atong ihimuon nato nga pamalandungan ang pulong sa Dios, because it brings us refreshment, it brings us nourishment mga kaigsunan. And kung ikaw karon naay ginadala sa atong kasing-kasing mga kabugaton, no? And also nagapangutana, no, pangutana imong kaugalingon kung halimbawa, no, this is a question nga kung matapos ang kinabuhi dinhi sa kalibutan, nahibalo ka ba kung asa ikaw padulong? That's a great
That's a great question. Ang pulong sa Dios nagahatag ka nato og giya, no, ingon dinhi, no, ingon ni Apostol Pablo, no, atong basahon siya sa Cebuano version. Ingon dinhi kay Romans chapter 10 verse 9, kay kung imong isugid sa imong baba si Jesus, ingon nga imong Ginoo ug mutuo ka sa imong kasing-kasing nga ang Dios nagbanhaw kaniya gikan sa mga minatay, maluwas ikaw. Very very nice, very nice word from the Word of God, mga kaigsunan. Nga makahatag ka nato og ginatawag nga kahupayan sa atong kasing-kasing. It gives us assurance, mga kaigsunan. Wala nagpromise, no? Wala nagpromise ang balaan nga kasulatan o ang Dios nga walay problema nga moabot kung mahimo kang Kristohan. Wala nagpromise ang balaan nga kasulatan nga madato ta dayon, no? Although dili man daw ta ng pagkadato, but wala nagpromise nga mahimong haruhay. But the promise of the Word of God, ingon siya diya, if you confess, no? Kung ato punong isugid ang pangalan ni Ginoong Kristo, no? Nagpasabot na siya, mga kaigsunan, kung imo kunong dawaton, i-acknowledge sa pagsugid sa imong baba sa pagpasalamat o ang pagpasalamat diha sa promise sa Dios, to claim the promise of God through your mouth, mga kaigsunan, no? The promise, the fulfillment of that promise, walay lain, mga kaigsunan, mao kana si Ginoong Hesukristo, the Lord Jesus Christ, mga kaigsunan. Imo kunong isugid, imong dawaton ang fulfilled promise. Kano sama na siya nahitabo, pastor? Nahitabo na siya dito sa cross. Nahitabo na siya sa diha nga gilansang si Jesus sa cross. Unya, dito sa cross nagilansang siya, na gidusulak siya, o nisinggit sa katapusang singgit, mga kaigsunan, no? Og na-translate kini sa mga sa original language, mga kaigsunan, mo kini ang word nga tetelestai. The meaning of the word tetelestai mao kana ang it is paid, mga kaigsunan. It is paid and full, gibayran 100%, pinaagi sa kamatayon ug resurrection ni Jesus Christ. That's the word tetelestai, mga kaigsunan. And it was also translated, no? It was in a Hebrew Aramaic word tetelestai. It is the meaning of the word, it is paid, gibayran ni Jesus Christ dito 100%. But it is also translated in Latin, mga kaigsunan. O kini mao kini ang pinaka popular nga Latin translation. Mao kana na siya mabatian nato na siya sa matag Holy Week, no? Matag Semana Santa, kining word nga consumatumis, no? Tawag nato city palabras, no? Say Bisaya na siya, no? Pero sa to Latin day ang origin na city palabras. The seven last word ng ikapito nga pamulong ni Jesus Christ dito sa cross. Miingon siya mga kaigsunan, tetelestai, or
consummatum is. Unsa ang pasabot sa consummatum is, mga kaigsoon? The same, in the Hebrew language, it is paid in full, but it was translated in English, it is finished. Sa Bisaya pa, mga kaigsunan, gitapos na ni Jesus Christ dito sa cross. Mo ka na nga, giingon din sa atong text diri sa Romans chapter 9 verse 10. Nga kung imong isugid sa imong bakbak si Jesus ingon nga Ginoo, no? Imong himo na to siya nga Ginoo because He is in the beginning. He is in the beginning was the Word, siya mao ang pulong ug ang pulong Dios. Ug siya wala lang nagpabilin didto sa cross kundili siya nabanhaw sa ikatulong adlaw, mga kaigsoon. That's why ang pangalan na to sa atong iglesia din sa Inawayan, Jesus Saves Missionary Baptist Church, because we believe nga walay laing pangalan nga gihatag dinhi sa kalibutan nga aron kita maluwas kundili sa pangalan ni Jesus Christ, mga kaigsoon. Mo kana nga gikinahanglan nga isugid nato sa atong baba nga si Kristo mao ang Ginoo, ang Dios nga nagpakatawo, 100% man and also 100% God, mga kaigsunan. Nagpakatawo dinhi sa kalibutan, and He is God, Dios, Ginoo. Unsa may sunod? Ang sunod nga giingon sa atong sa balaan nga kasulatan aron kita makatagamtam ni ining kaluwasan, mga kaigsunan, kay imo man siyang isugid sa imong baba when you confess it. Napo diha nga imong tuhuan ug mutuo ka sa imong kasing-kasing, mga kaigsunan. It talks about the heart, mga kaigsunan. Kining atong kasing-kasing, mga kaigsunan, scientifically, this is our cardia, the heart. But the Bible is not only talking of our scientifically heart, but it is also the seat diha, no? Lingkuranan sa atong kasing-kasing. And also it talks about our part sa atong mind, mga kaigsunan, nga mao ang convince ka nato o naga-convict ka nato, mga kaigsunan, about the truth about Jesus Christ. We need to believe Him. Ato siyang tuuhan sa tibuok natong kasing-kasing, mga kaigsunan. Because when we believe in our heart, we are convicted. We are convinced of the truth, mga kaigsunan, that Jesus Christ, mga kaigsunan, nabanhaw gikan sa mga minatay, mga kaigsunan. This is the strongest, mga kaigsunan, nga kapamatuod sa mga Kristohanon, mga kaigsunan, nga si Jesus Christ nabanhaw sa mga minatay because He was shown by, nakita siya sa mga witnesses, mga kaigsunan. And bisan karon, mga kaigsunan, ang mga tao nga gina-question nila ang resurrection ni Jesus Christ, wala pa gyud sila'y napakitang pamatuod nga nakuha nila ang bukog ug lawas ni Jesus Christ. Because of that, even ang katong mga tao nga wala nagatuo, mga atheists, mga kaigsunan, sama ni Lee Strobel, kung nakailam mo ni Dr. Lee Strobel, usa siya ka journalist and at the same time atheist and enemy of Jesus Christ sa unang panahon, mga kaigsunan. O gihimo niya ang niyang technique of sa journalism, kining investigative journalism, aron i-prove niya nga bakak ang pagkabanhaw ni Jesus Christ, but
he end up mga kaigsunan convinced 100% that Jesus Christ is God and Lord and Savior. Nahimo siyang testimony mga kaigsunan nga bisag unsa pa ka-bright sa tao, bisan unsa nila og disprove mga kaigsunan, hinuon ang ilang investigation nag-lead siya into the fact that Jesus Christ rose from the dead. Even mga historians, mga karaan nga mga historians, si Josephus, no? Mga records nga nakaprove mga kaigsunan that this Jesus is risen. And not only that, ang mga testimonya sa mga believers that even they are willing to risk their life, ilang girisgo ang ilang kinabuhi alang sa pagprotektar sa kamatuuran mga kaigsunan ug sa pagpadayon sa gitukod nga iglesia ni Jesus Christ sa mga teachings mga kaigsunan. Diha nato makita nga si Jesus Christ, He is, no? And He is God. And when you confess in your heart and be convinced in your heart, mind, and soul that Jesus Christ resurrected, nabanhaw gikan sa mga minatay, ang ingon sa pulong sa Dios, ang iyang promise, ikaw maluwas. I hope mga kaigsunan, even sa humubo lamang nato nga higayon mga kaigsunan, tagaan nato og space ang invitation sa Dios sa imong kinabuhi. Dili ang Jesus Saves Missionary Baptist Church ang makausab sa imo. Nonetheless, dili si Pastor Arnold Jarrell ang mahatag kanimo og kaluwasan. Nonetheless, dili mawala imong problema din sa kalibutan. But ang makahatag og hupay, makahatag og promise of eternal life, walay lain nga pangalan, mao si Jesus Christ mga kaigsunan. He is the only way. He is the only way and He is the truth. Walay lain nga makaadto ngadto ingon ni Jesus Christ, walay lain nga mga makakadto dito sa iyang amahan gawas nga moagi diha kang Hesukristo mga kaigsunan. Mao kana nga ginagamit nato ang social media. Ginagamit nato ang mga opportunity sa pagwali diha sa pulong sa Dios because there is no other salvation na atong makaplagan except diha kang Jesus Christ. He is the only one who was raised from the dead na kaigsunan. Yes, maybe makaingon ng ubang mga philosophers, there are a lot of nag-claim na they were resurrected, but kutob lamang sila sa claim. Because Jesus Christ has the evidences that even those mga tao nga nag-doubt, mga atheists sama ni Lee Strobel mga kaigsunan. If you want to see that book mga kaigsunan, available ka na, no? The Case of Jesus by Lee Strobel.
It is a testimony, mga kaigsunan, about a journalist who want to disprove, mga kaigsunan, the person Jesus Christ. But his research, his study, the evidences that he follow, not only from the Bible but from the ancient, mga old historians, mga kaigsunan, na convert si Dr. Lee Strobel og ni surrender siya diha kang Jesus Christ. And that is my hope. That is my hope, mga kaigsunan. Nga ikaw nga nagatanaw ni ini nga programa or nagatanaw ni ini, you will also have the same journey. Yes, maybe now you are questioning your faith. Maybe you are in a position to quit. Or maybe feeling ni mo layo kay ka sa Dios. Or maybe you're just like Lee Strobel, questioning your faith, questioning Jesus Christ. But I hope, mga kaigsunan, by the Word of God, you will be able to believe. You will be able to come into the conclusion and conviction that Jesus Christ as your personal Savior. Ugmaw ka na karong gabi, mga kaigsunan. And daghang salamat, mga kaigsunan, no, diha ta sa nindot kaayo nga atong tun-an. I hope nga kamo naamo yan na tun-an, and I would like also always, no, to invite everyone, and also mo bisita mo din, no, naara mo din sa Cebu, sa duol sa Inawayan, naara mo din sa Inawayan, mga kaigsunan. Ayan, you can search Jesus Saves sa inyong mga maps, mga kaigsunan. And once again, kini si Pastor Arnold Jarrell, and also I want to take a chance, mga kaigsunan, also nga maka-share sa pulong. And also I would like also to end, no, to end our program in a last song, mga kaigsunan. Ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. And a very nice song, mga kaigsunan, no? Nga if we will ask, we shall be find, and when we knock, it shall be open. Kung kita, no, atong pangitaon ang presence sa Dios, the promise of God, He will open the doors diya kanato. And if we will seek Him, we shall find Him, mga kaigsunan. And once again, kini si Pastor Arnold Jarrell, and I hope nga magapadayon kamo sa subaybay sa ato nga programa, no, sa Sir Jarrell TV, sa atong mga Facebook page, sa atong TikTok account, Sir Jarrell TV. And this is our way to proclaim the gospel, and by the authority also of Jesus Saves Missionary Baptist Inawayan, Cebu. And daghang salamat, and God bless.